Ayan mga katoda, magandang umaga sa inyong lahat. Andito ako ngayon sa Alfonso, Cavite. At andito ako sa terminal ng Certoda. Certoda is Santa Immaculada Rafael Toda. At ngayon interviewin natin si Presidente ng Certoda. Ano may tatanong? Sir, magandang araw po. Lager, Ayan, ito, si Sir, ano pangalan ni Sir? Daniel Mayuga. Daniel Mayoga. Ayan, magandang araw kay Sir Daniel Mayoga. Si Sir ang presidente ng Certoda rito. Yan. Napakababait ng ating mga kasamang Toda rito sa luksuhin sa may palengke. Ayan, talaga namang ako'y naghanap lang ng kainan kanina. Pinaparadan nila ako sandali rito sa itong ating bukyo mga katoda. Yan, doon ko nalaman na talagang ang ating mga katoda rito ay mababait, lalo na ang ating presidente. Alayo na naaabot mo, brother. Opo, kailangan po From north to south, ha? Kailangan natin puntahan yung ating mga katoda. Ayan. Napakalaking bagay na makarating tayo rito sa ating mga kasamang Toda rito. Ayan. Ito nga kami sa Alfonso at ngayon ng araw na to ay pupuntahan natin ang bypass road na malapit nang matapos. Kung tutuusin, halos 90% na. 90% na. Meron na lang ilang sagabal na nakita ko sa ating video na medyo sa ngayon hindi pa talaga diretsuhan, pero makakadaan ka na sa ibang parte. At dito ko nga nakita ang katapusan ng bypass road na Tagaytay Alfonso bypass road dito Tapos sa may General Aguinaldo Highway. Alfonso. Yan. Mamaya mga katoda, titingnan natin yan mamaya pagkatapos nating samahan ng ating mga kasama rito na membro ng Certoda. Inuulit ko mga katoda, Certoda Santa Immaculada Rafael Toda. Yan, napakababait ng ating mga kasamang Toda rito. Pres, maraming salamat po. Thank you. Yan. At ito pa ang ating mga kasama. Ayan, ang mga katoda natin. Napakababait ng mga katoda natin dito. Yung mga pasahero, ayan, pumunta lang kayo rito kung magpapahatid kayo, kung saan nyo man gusto magpahatid. Ayan, dito. Ayan. Ayan mga katoda, pupunta na tayo doon sa dulo ng bypass road ng Alfonso Tagaytay bypass road. At ito na mga katoda, ang aming binabaybay ngayon Luksuhin Mangas Road. Yan. Dito mo matatagpuan ang dulo ng bypass road na Tagaytay Alfonso. Yan yung bagong bypass road, manggagaling ka ng Aguinaldo Highway papunta rito sa Alfonso. Yan. At sandali na lang mga katoda, makikita na natin ang katapusan ng bypass road na to. Sa ngayon, ito pa ang katapusan. Ayan, yung pinasukan ng tricycle, kakanan lang tayo dyan. Yung pinasukan ng sakyan na yan, ito na ang bypass road. Wow, napakaganda, napakalawak ng bypass road na ito. Ayan mga katoda, andito na tayo ngayon sa dulo ng bypass road na Tagaytay Alfonso bypass road. Ito na yung dulo. At ngayon, araw na to, ito ang ating i-content para makita ng ating mga manonood at ng makakapanood ng video na to kung ano na ba ang nangyari dito sa bypass road na ito. At ito, ang ating gamit ang ating Badja RE. Ito ang ating Badja RE na walang sawa sa pagsama sa ating mga road trip. Ang totoo mga katoda, ito nadala natin sa Baguio, nadala natin sa Ilocos, sa Bigan. At meron din tayo mga naahon na mga medyo mahihirap. Hindi naman daw siya kahirapan masyado, pero para sa akin isang challenge kung Bajaj RE ang gagamitin mo. Wala akong masabi sa aking Bajaj RE. At isa pa, napakatipid sa gasolina. Ito hindi lang pang pamilya, pang negosyo at pang biyahe rin. Yan, siyempre di ba? Kahit siya ka pumunta, okay. At ang sakay niya, tatlo sa likod, driver, bali 6. Pero saktong-sakto lang yung 6. Pero kagandahan dyan, tatlo lang sa likod tsaka akong driver. Ito na mga katoda, papakita ko lang sa inyo kung saan nagtapos ang bypass road dito sa Tagaytay Alfonso bypass road. Ito, napakalawak ng daan mga katoda. Meron na rin mga dumadaan dito. Ayan mga katoda, itong daan na to ay ang Luksuhin Mangas Road. Pag dumaan ka dito, pag pinarali mo to, papunta ka ng Alfonso sa Mangas. At pag dito ka naman sa kabila dumaan, ito na papunta ulit ng Tagaytay. Yan, iikot ng Tagaytay yan. Ang labas nito ay crossing Alfonso. Ayan mga katoda. Sa ngayon, hanggang dito pa lang siguro muna ang dulo ng bypass road na ito. Kasi wala pa siyang binubutas nito. Pero kung siguro pag may pagkakataon, baka pwede rin butasan yan. Papunta naman ng Batangas yan. At ito mga katoda, kitang kita natin ang lawak ng daan. Dito ang start
Pag galing ka rito sa Alfonso Cavite, dito ang start. Pero pag nanggaling ka na Aguinaldo Highway, ito naman ang dulo. Yan. Kung manggagaling ka ng Aguinaldo Highway para malampasan mo ang traffic sa Tagaytay, Olivares na yan, Olivares Tagaytay, at pupunta ka ng Batangas, pag natapos ang daan na to, pwede ka nandito dumaan at lalabas ka na ng Alfonso Cavite. Ayan, sa ngayon kasi meron pang ilang mga sagabal sa daan na to at kinakailangan matanggal yon para talagang totally finish na tong daan na to. At mamaya mga katoda, makikita nyo kung ano-ano ba ang mga nakakasagabal pa at hindi pa nagagawa. Ayan mga katoda, larga na tayo. Umpisa na natin dito sa dulo, yung dulo ng bypass road. Mag-umpisa katapusan dito sa Alfonso, sa Luksuin Mangas Road. At ngayon tatakbuhin na natin mga katoda hanggang Aguinaldo Highway naman ngayon. Kung hindi man tayo makadaan at merong harang, siguro merong mga alternate route naman na pwede natin madaanan para makarating tayo doon sa pinag-umpisahan ng bypass road na to. At sa ngayon mga katoda, dito patuloy natin tatakbuhin itong bypass road na to. At mapapansin nyo mga katoda, napakaganda ng daan, napakalinis. Yan, lalo na siguro pag ito'y nagawa na talagang totally finished na, eh talagang sobra, napakalaking kaalwanan sa mga motorista na magdadaan ng Tagaytay, yung mga papuntang Batangas. Eh, halimbawa nagaling ka ng Manila at hindi mo naman kailangan pumunta ng Tagaytay, wala ka namang talagang lalakarin doon, ang kuwan mo lang eh syempre dadaan ka ng Tagaytay kasi pupunta ka ng Batangas, eh maaaring dito ka nadadaan ngayon pag natapos sa bypass road na to. At ang bypass road na ito ay kung ako hindi nagkakamali, eh, meron siyang haba na 8 kilometro mahigit. Yan. At ngayon parang kumpletong-kumpleto na mga ilaw niya. Mas maganda sana eh, masubukan natin ang gabi na nandito para makita natin kung gaano kalupit at kaganda ang bypass road dito. Ayan, sa mga parting ito mga katoda, eh 2 lanes pa lang ang nagagawa. At meron pa rito dapat na tanggalin na parte ng lupa. Ayan. At pagdating dito, ayan, 4 lanes na uli ang ating bypass road na to. 4 lanes na uli. Dalawang tagiliran yan mga katoda, eh may bike lane yan. Papansin nyo naman dyan, may bike lane. Ayan. Tulad nga na sinasabi ko kanina mga katoda, napakaalwan, kalaking kaalwanan sa mga motorista pag natapos ang lugar na to. Pag natapos tong daan na to, hindi tayo pwede na basta-basta na magpapatakbo ng mabilis, kasi hindi natin mapapansin, lalo ng mga baguhan sa dasa at hindi naman taga rito sa Cavite, eh may mapapansin kayo dyan mga kantuhan, yung mga dating daan na dinadaanan. Siyempre napasarap ang takbo natin, hindi pala natin na mamalaya na kanto na pala yun. Kaya kailangan lagi tayong alalay din. Katulad nito mga katoda, ayan o, kantuhan din yan, kantuhan. Crossing din ito, simpleng crossing lang. Pero hindi natin naasahan dyan, baka biglang isusumpot. At ito na mga katoda, malapit na natin madaanan ng tulay. Isang tulay. At ang alam ko sa tulay na to, eh tapos na. Dito na yung isang tulay mga katoda, yan, okay na yan. Napakalaki ng tulay. At sa banda dyan, konting takbo pa tayo, may matadaan ng pa tayo rito ng isang tulay. At yung tulay na yun, eh, naalagyan na rin naman ng flooring. Kaya lang, sa mga sandaling ito, eh, ginagawa pa rin. At pinapatuyo lang siguro yun para maging possible na rin na daanan. Yan. Dito sa video ito mga katoda, makikita nyo talaga ang kabuuan ng bypass road na ito. Ito na yung sinasabi ko na tulay na hindi pa pwedeng daanan.
Pwede yun dumaan, boss? Pwede? Ayun, pwede raw. Sabi na kasama natin Toda, pwede na raw dumaan dito. Sa ngayon siguro magnanakaw lang tayo para makadaan. Pero sa ibang motorista, hindi pa naman ito talaga pwedeng daanan. Dahil hindi pa naman natatanggal ang harang. Ayan. Pero meron siyang alternate route. Pero meron siyang alternate route dito sa baba. Pwede kang umikot dito. At ito yung isang malaki rin na tulay dito. Yan, sa ngayon may mga nakaharang pa siya. Medyo kinawang lang ng kaunti itong bakal para makadaan yung maliliit ng sakyan, mga motor, ganyan. Ayan, ito tayo ngayon sa pinupwestuhan natin tulay. Napakalaki ng tulay na ito. Ayan, nandito na tayo sa Sambal Road ngayon. At ito yung tulay na ginagawa. Ito, pangalawang tulay na natin nadaanan. Yung isang nadaanan natin tulay kanina mga katoda, talagang tapos na. At okay na ang kanyang mga tagiliran. Pero itong tulay na to, mukhang kabubuhos pa lang at mukhang pinapatuyo pa lang. Tapos ginagawa pa yung mga railings niya. Ayan, kaya hindi pa siya talaga pwedeng daanan. Pero meron naman ditong alternate route nga, yung sinabi ko kanina. Yung mga manggagaling ng Tagaytay, dito pwede kang dumaan dito. Tapos dito ka lalabas yan. Dito ka lalabas yung mga dumadaan. Iikot ka lang doon sa bandang ibaba. Tapos malapit lang, iikot ka lang. At ang labas mo pag nakaikot ka, doon ka na sa kabilang side ng tulay lalabas. Ayan. Doon ka na sa kabilang side ng tulay lalabas. Ito na, nandito pa rin tayo sa parte ng Sambal. At kaunting takbo lang natin mga katoda, makakarating tayo sa Ginhawa. Ayan, Ginhawa na. Ginhawa na susunod dito. Barangay Ginhawa. Matadaanan din natin yan. Kaya mga katoda, tara, largan na ulit tayo. Takbo na ulit natin. Doon tayo pupunta. Dire-diretso na ulit tayo mga katoda sa ating pagtakbo. Basta sa mga pagkakataong ito, babay-bayin talaga natin itong bypass road na ito. Para makita nyo yung mabuhan. Kasi kakaliwa tayo dito. Kasi yung dinaanan na nakamotor na yan, yung dati daan. Kaya dito tayo. Ayan. Diretso ng daan na to. Kanya nga lang, sinabi ko nga kanina mga katoda, meron pang mga ilang sagabal at hindi pa na umpisahan tanggalin para maging talagang diretso na daan na to. Ito, sinasabi ko kanina mga katoda, hindi porke dumadaan tayo rito lagi tayong diretso na mabilis, kasi yung mga pagkakataong ito hindi natin alam, may mga kantuhan pala. Itong kanto na to, kanto yan, itong daan na to, pag kumanan ka dyan, papuntang Tagaytay. Ang lalabasan mo dyan, Tagaytay. At pagka dito naman kumaliwa ka rito, papunta naman ng Barangay Anuling. Ayan, Mendez naman niya, Mendez. Diretso ulit tayo mga katoda para makita natin kung ano ba ang nandyan sa bandang harapan. Nagkakamali, minakita ako dyan na hindi pa nasimulan, hindi pa natanggal yung parte ng lupa at nakaharang pa rin talaga sa daan. Ayan. Ito na yung parte ng na hindi pa talaga nasimula at hanggang dito pa lang muna itong bypass road. At totoo, may tulay din dito. Ito, meron na nagawa na tulay, pero hanggang dito lang talaga muna ang daan. Hindi tayo makakalusot. Ito ang nakikita kong isa na problema pa rito, kaya hindi pa talaga siya pwedeng daanan. Meron namang mga alternate route tulad ng mga pagkakataong ito. Ito nga sinasabi ko kanina. Tara, baba tayo. Ito yung sinasabi ko kanina, napakaganda na ng daan kanina doon sa ating pinagsimulan. Pero ito, bundok pa ng pinya. At hanggang dito pa lang itong karsada. Ito ang karsada. Yan, hanggang dyan pa lang. At pag itinaas mo ang kuwan, may bundok pa. At may mga tanim pa na pinya. Ayan. Tataas tayo dito para
makita natin. Yan, dahan-dahan lang tayo at may barbed wire. Wow, pinya, pakasarap. Ayan, tataasin natin ito. Ito, nakikita ko na isang nakaharang pa dito. Sa mga pagkakataong ito, dito tayo sa taas. Ayun, pinyahan. Pinyahan, ang dami palang tanim na pinya ito. Ngayon kung ito'y sisirain, ay sayang ang pinya. Pakaraming tanim na pinya dito. Di pa. Ayun mga katoda, kitang kita na hanggang dito pa lang itong daan na to. At ito pa nga yung tinatayuan ko na to, eh kinakailangan matanggal ito para may diretso yung daan. Dapat tayo ng drone para makita natin kung gaano kalaki pa ang dapat na matanggal dito na lupa. Yan. Nakakapagod din pala rito. At ito mga katoda, hanggang dito lang pala yung daan, yung putol pa rito kasi meron pang nakaharang na bundok dito na punong-puno ng tanim na pinya. Ayan, pero hindi naman kalayuan, makikita na natin sa kabilang side yung karugtong na karsada. At dapat dyan may duktong itong karsada ang ating kinapwestuhan ngayon. Ayan, yung sinabi ko nga kanina, siguro hindi pa nagkakasundo yung may-ari ng lupa, kaya hindi pa nila ipinagagalaw. Pero pag nawala na ito mga katoda, ibig sabihin na butas na rin itong lugar na ito, eh mapapaganda na. At dahil hindi nga tayo makakadaan sa lugar na to, at may harang nga siya ng bundok pa ng pinyahan, eh kinakailangan nating humanap ng alternate route para makarating naman tayo doon sa kabilang side na dapat ay karugtong nito. Ayan. Kaya ngayon mga katoda, ang gagawin natin, hahanap tayo ng daan para makarating tayo doon sa kabilang dulo ng kuwan na to. Kasi hanggang dito ang ating pupuntahan, doon naman sa kabilang side. Lalampasan natin ang bundok na to, pero sa ngayon nga hindi tayo pwedeng dumaan dito. Hahanap tayo ng ibang ruta ng sasakyan para makarating tayo doon sa kabila. Kaya mga katoda, tara na doon sa kabilang side, hanap tayo ng alternate route. Ayan mga katoda, andito na ako sa kabilang side ng taniman ng pinyahan doon sa kabila. Napagod ako kasi humanap ako ng ibang ruta para makarating dito sa kabilang side na to. Kung naalala nyo mga katoda, kanina yung video ko, nandun tayo sa putol na daan at meron nga tayong nakita na bundok ng taniman ng pinya sa gitna ng daan. Di ba kung napansin nyo, putol yung kanina, yung daan, putol yung kanina. Ito, yung karugtong ng pinyahan kanina, na pag nawala ang pinya, mawawala rin ito. At ito naman ang magiging daan. Yan. Ito naman. Itong lupa na to, karugtong ng pinyahan doon kanina sa kabilang side. At pumunta nga tayo rito sa kabilang side para makita nyo naman ang itsura dito sa kabilang side. Ito pala mga katoda, tulay. At yan, kasalukuyan palang ginagawa ang tulay na to. Ibig sabihin yung kanina may tulay din. Bali dalawang tulay pala to na halos magkalapit lang. Ayan mga katoda. At simula nga rito, ito ginagawa pa rin ng daan. At ito na yung dire-diretso papuntang Aguinaldo Highway. Ayan mga katoda, malalaki ang bakal na nandyan kasi tulay nga yung ginagawa. Ito na mga katoda, papakita ko lang ulit. Ito yung karugtong ng putol na daan kanina, yung pinaliparan natin ng drone. Ayan, ito pa ang isang sagabal ito. Karugtong ito nung nasa kabila kanina na taniman ng pinya. Ngayon pag nawala ito at nagawa ng mga tulay na to at ito na sementohan, okay na.
Larga na ulit tayo mga katoda. Tapos na natin kunan yung isa sa Gabal dito sa ginagawang bypass road dito sa Tagaytay. At nakita naman natin mga katoda, may taniman pa ng pinya doon sa gitna ng karsada. Yun na lang ang isang nakikita natin na medyo malaki-laking problema dito sa bypass road na to. At sa ngayon, larga na muna tayo mga katoda. Ito, papunta na tayo palabas na tayo ng Patutong Malaki. At kung mapapansin nyo mga katoda, sa bandang unahan meron pang isang kwan dito. Ito na yung pangalawa na problema rito, yung bahay na sa gitna ng karsada. Ayan, kita natin mga katoda. Ayan, madadaanan natin. Hindi pa natanggal talaga yung bahay dito sa gitna ng karsada. Sa bagay yung kabilang lane nadadaanan na. Pero ang matindi rito mga katoda, dito tayo, natabi tayo dito. Ito yung bahay. Yan. Ito yung bahay na talagang nakaharang dito sa karsada. Ayan. Ito yung bahay na nakaharang dito. Siguro kaya ganito, hindi pa rin nagkakasundo sila sa presyo. Ayan, kung mapapansin nyo mga katoda, itong sa kabilang side bike lane to. Bike lane. At ngayon talagang literal na nakaharang yung bahay dito. Siguro tatanggalin lang itong bahay na to, papatanggal pagka nagkasundo na sila. Ayan, ito yung sakop ito ng Patutong Malaki. Ayan, dito tayo nanggaling kanina. Dito tayo nanggaling, andito yung pinyahan kanina. At ngayon, dito na tayo papunta. Pag dinire-diretso natin itong mga katoda, ito na yung papuntang Aguinaldo Highway. Pero marami pa tayong lalaanan dyan bago natin marating ang Aguinaldo Highway. At ngayon, ang gagawin nga natin, pupunta tayo doon. Pinakita ko lang sa inyo itong bahay na talaga namang natabunan na ng mga damo. Ayan. Sa ngayon, wala naman nakatira dito. Iniwanan na rin siguro itong bahay na to. Mga katoda, diretso na tayo. Larga na ulit tayo. Larga na tayo mga katoda. Ngayon, nandito tayo sa Patutong Malaki. Tatawid lang tayo ng karsada at dire-diretso lang tayo dito sa bypass road. Ito na yung highway. Pag kumaliwa ka rito, papunta na to ng Mendez, Indang, 13. At pag kumanang ka naman dito sa bandang kanan, papunta na ng Tagaytay. At ngayon, tatawid lang tayo dito sa highway na to para makarating tayo sa kabila. Maganda ang daan na to pag natapos kasi nga napakalaking alwan. Wala ang traffic sa Tagaytay, lalo na yung mga dadaan lang naman ng Tagaytay na wala naman talaga ang transaksyon sa Tagaytay at ang kanilang plano ay pupunta ng Batangas. Napakalaking alwan pag dito sila dumaan sa lugar na to. Kung mapapansin nyo mga katoda, yung mga pinyahan pa rin dyan sa mga lupa na naiwan dyan.
ang problema rito kasi kumpleto ng ilaw to. Kahit na hindi ka gumamit ng headlight, ay palagay kayo makikita mo ang iyong dadaanan. Ito nga sinasabi ko, yung mga gantong delikado, yung mga kantuhan na hindi ka naman pwedeng dire-diretso ng takbo dyan na parang sigurado ka na parang walang dadaan. Kaya dapat laging alalay pa rin. Kahit na tumatakbo ka dito, dapat nakaalalay ka. Maswerte yung mga lupa rito na open, yung mga dating tago na lupa dahil nga sa pagkakabutas ng bypass road na to. Merong mga lupa rito na naging open at yung mapapansin nyo ngayon mga katoda, maraming pinapalat for lease dito. Ito dadaanan naman tayo sa pantulay. Panglimang tulay na to mga katoda. Ito na yung panglimang tulay na ating dinaanan. Dire-diretso lang natin to. At sa ngayon mapapansin yung mga sakay na ito mga katoda dahil hindi nga pwede diretso doon kasi putol pa nga ang daan. Dito sila nagdidetour. Yan. Meron naman daan dito para makarating doon sa karugtong yan. Pero sa ngayon mga katoda, hindi tayo dyan susunod kasi pupuntahan muna natin yung dulo kung hanggang saan na yung gawang daan sa mga katoda. Diretsoy natin yung dulo na to para makita natin yung pangalawa na sa gabal dito sa daan na to. Ayan, ito na mga katoda. Ito na yung pang-ayon na tulay. At meron na rin nagawa na kalahating tulay. Makakadaan na rin sana dyan ang sasakyan. Pero ang sinasabi ko nga na pangalawang problema pa rito, itong daan putol pa rin. Putol pa rin ang daan na to. Ito na mga katoda, dito na tayo sa dulo. Sa dulo ng sinasabi ko na putol na daan. Ito naman hindi naman to masyadong problema kasi butas na yung daan eh, oh. Kita na natin yung daan. Kaya lang hindi pa siya napapalawak at hindi pa nasisementuhan. Pero kung tutusin, kung meron ka mga katulad nito, Bajaj RE, motor, pwede nang idaan dyan. Ang lusot niyan doon na sa kabila. Kaya ngayon mga katoda, ang gagawin natin itong ating Bajaj RE, dyan natin idadaan. Dito natin dadaan. Yan, dyan natin susubukan ngayon. Papasokin natin yan para labas natin doon na sa kwan. Ngayon mga katoda, dito tayo dadaan. Subukan natin. Kasi pag umuulan, maputik dyan. Baka magpaikot-ikot lang ang ating gulong dyan. Pero ngayon hindi naman umuulan. Tuyo naman yung karsada, tuyo naman yung lupa. Tara, daan tayo doon. Tara na. Kahit sa Borlagay Pro dali mo hello, kaya mo yan kaya mo yan
Bingi oh. Kumalso. Kaya tutulak ko. Grabe naman. Napalaban ng ating Bajaj Sari doon. Yun ang sinasabi ko sa Bajaj. Nagkalubak-lubak na ang gulong. Halos malalim pa sa kuwan ng ating dinaanan pero kaya pa rin. Grabe. Napalaban tayo doon ah. Ayun mga katoda, doon tayo nang galing. Sa putol na daan, naglakas loob lang tayo na diretso rito para makita natin yung, para hindi na tayo dumaan sa detour. Yung mga 4 wheels at saka mga kotse, hindi pwedeng dumaan dito kasi talagang malulubak sila. Nakita nyo naman mga katoda ang ating dinaanan. Oh, ayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo nangyari sa ating Bajaj. Ang gulong halos talagang lumubog lahat oh. Pero okay pa rin. Yun ang sinasabi ko mga katoda, pag nasementohan na to at napalawak ng daan, okay na. Wala nang sagabal. At ngayon, dediretso na tayo sa Aguinaldo Highway. Lulusot na tayo para makita natin mga katoda. Tara na mga katoda, basic lang yan sa ating Bajaj. Talagang malakas ang makina ng ating Bajaj. Wala akong masabi. Saludo ako. Tara na mga katoda. Mga katoda, nakalusot tayo doon sa gagawin palang na daan. Merong kwan doon. At eto, dito sila nagdiditor. Pag hindi ka talaga pwedeng dumaan doon, dito sila dumadaan sa daan na yan. Ayan. Pero tayo, diretso tayo, nakalusot na tayo doon. At bibilis-bilisan na natin ang takbo kasi ang alam ko rito, wala nang sagabal dito. Diretso na to ng Aguinaldo Highway. Bilisan na natin mga katoda. Wala nang sagabal dito. May madadaanan pa tayo rito na tulay. Tulay na kalahati. Kalahati pa rin na nagagawa. At hindi pa nagagawa ang 4 lanes ang tulay. Ito mga katoda, tulay. 2 lanes naman siya, pwede siya magsalubong. Pero kung tutusin dapat yan ay 4 lanes yan. Ito. Ito na nakaabang mo lang yan para maging 4 lanes. Pang-anim na tulay. Pang-anim na tulay natin dinaanan. Ayan mga katoda, may mga nagtatayo na ng mga kainan dito. Kasi napakaswerte na may mga outlet pa rito sa tubing highway na to. Kasi darating talaga ang panahon. Kadami ang mga establishmento rito. Marami na tayo mga katoda sa Aguinaldo Highway. At ito na,
daanan ka Tagaytay, pag-diretso ka Manila. Ayan. Ayan ang gagawin natin. Airport, laser dito. Diretso tayo. Diretso tayo. At minadaanan pala tayo rito ang KCRB ko, ang bilihan ng mga Bajaj. Yan, yung mga taga-Tagaytay, yung mga gustong bumili ng Bajaj. Ito, lumiban lang tayo dun sa highway, papuntang Amadeo at saka papuntang Tagaytay. At ngayon, diretso pa rin tayo. Malapit na natin marating mga katoda ang Aguinaldo Highway. Pag talaga natapos ang daan na to, pag galing ka ng Manila, halimbawa, hindi mo na kailangan dumaan ng Olivares, yung mga traffic dyan, Tagaytay City, Town. Lalampas ka na, ang labas mo ay Alfonso na. At doon, dire-diretso ka na papuntang Batangas. Malaking bagay para sa motorista, sa mga motorista, ang magawa ang daan na to. At talaga ang sinasabi ko, napakalapit lang. Malaki ang matitipid sa oras sa pagbiyahe. Ayan na mga katoda, nakikita ko na ang Aguinaldo Highway. Ang highway ng Aguinaldo. Ayan na. Malapit na, malapit na. Konting takbo na lang at andito na po tayo sa Aguinaldo Highway. Diba ang laki ng ating kasing? Save na oras, save na gasolina dahil dumaan tayo ng bypass road, Alfonso Tagaytay bypass road. At eto na mga katoda, flex fuel dito sa Aguinaldo Highway. Flex fuel na tayo. At pag kumaliwa ka rito, papunta na ito ng Manila. At pag kumanang ka naman, papunta na ang Olivares, Tagaytay Town Traffic. Dito na tayo mga katoda sa Aguinaldo Highway. Ayan, ito na yung dulo. Pag galing ka ng Manila, ito ang start ng Juan, pero galing nga tayo ng Alfonso, kaya ito naging dulo. Ayan, mapansin nyo mga katoda, Aguinaldo Highway. Ayan na. Yung mga pumupunta dyan, papunta ng Olivares, Tagaytay. At yung mga kumakaliwa naman dito, papunta na ng Manila yan. Ayan. Ayan, ito na. Pag dito kayo pumasok, pag galing kayo ng Manila, dito kayo pumasok, babaybayin nyo yung bypass road, Tagaytay, Alfonso bypass road yan. Hanggang doon sa crossing Alfonso. Pero sa ngayon nga mga katoda, hindi pa naman talaga tapos. Pero sa banda ron nga kanina, yung pinag-umpisahan natin kanina, medyo tapos na ang daan doon. Dalawang sagabal na lang ating nakita. At pag natapos yun, malamang madadaan na tong lugar na to. So ngayon nga mga katoda, nakakita tayo ng pinyahan sa gitna ng highway. Yun lang ang isang malaking sagabal pa sa bypass road na to. Pero pag naalis yun mga katoda, siguro pag namunga na yung pinya at naani na, baka pwede na rin daanan. At ayan mga katoda, nakita na po natin ang kabuuan ng Tagaytay Alfonso bypass road. At hanggang dito na lang muna mga katoda, tatapusin muna natin ang ating video. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, pa-subscribe na rin po ng ating YouTube channel, ang J Toda Vlog. At shoutout nga pala sa lahat ng mga bumabiyahe ng tricycle sa buong Pilipinas, ang ating mga katoda dyan. Ingat po tayo lagi sa araw-araw natin pagbabiyahe. Ride safe po tayo. Hanggang sa muli mga katoda.